Itong motibo ng pagsabog sa Department of Justice nitong makaraang State of the Nation address ni Pangulong Marcos ay hindi umano pa rin tiyak. Ayon yan kay Justice Undersecretary Dato. Ngunit ang pasilidad naman ng kagawaran ay ligtas naman na umano. May report dyan si Bombo Grant Hilario. Aminado ang Department of Justice na hindi pa rin tiyak ang dahilan sa likod ng naganap na pagsabog sa tapat nito noong nakaraang Lunes. Sa naganap na pulong balitaan, inamin mismo ni Justice Undersecretary Ian Norman Dato na hindi pa nila alam ang tunay na rason sa likod ng pagsabog. Anyaya, sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang sinasagawang investigasyon patungkol sa naturang insidente. Gayunpaman, makasisiguro naman umano na ligtas na sa buong pasilidad ng Department of Justice matapos sa pangyayari sa tulong na rin ng ilang kapulisan. The cause of the explosion and the nature of the explosion are still under investigation. What we can assure you is that the whole DOJ compound is secured, remains to be secured, and immediately after the day, within 24 hours, the Philippine National Police have scoured the area and made sure that it remains safe and secure for everyone. Magugunitang kasabay sa naganap na ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hating gabi nito'y may nangyaring pagsabog sa Department of Justice. Pasado alas 12 ng hating gabi ay sumabog ang isang hinihinalang IED o Improvised Explosive Device malapit sa entrance ng kagawaran. Ayon kay Undersecretary Dato, iniimbestigahan din kung may koneksyon nito sa na-recover na pampasabog malapit naman sa Senado, lungsod ng Pasay sa kaparehong araw ng Lunes. We will go where the investigation will lead us, with the evidence from the investigation. But whether there's a connection or for whatever purpose the act was done, then we don't know yet. But what we can assure is that the department will continue to do its work without any interruption or influence from incidents like this. Samantala, kaugnay sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang ilang civic society groups ay ikinatuwa ang kinalabasan sa naging talumpati nito, kung saan positibo ang naging reaksyon ng mga ito nang mabanggit ang pagtutok ng administrasyon sa pagpapalago ng ekonomiya, pagpapatibay ng mga institusyon at pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Kasama rin sa mga ibinida ay ang patungkol sa tax relief para sa mga manggagawa at maliliit na negosyo, pagpapababa ng singil sa kuryente at lalo-lalo na ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Habang si Dr. Jose Antonio Goycia, Chairman Emeritus ng Filipinos Do Not Yield Movement at iba pang grupo ay ikinatuwa ang paninindigan ng Pangulo, partikular sa usaping teritoryo ng bansa. Pinanindigan kasi ng Presidente ang karapatan ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea nang bigyan din ang patungkol sa pagkapanalo o ang 2016 Arbitral Award. Binigyang pagkilala nito ang paraan sa pagtatanggol ng bansa sa teritoryo sa pamamagitan ng mapayapa at naayon sa batas na pamamaraan. Kung saan nananatili ang paniniwalang hindi nakasalalay ang paninindigan ng bansa sa paraang matatapang na silita kundi sa diplomasya bilang mga Pilipinong marangal at may galang. Tiwala sila na sa huling bahagi ng panunungkulan ay hamon na matiyak na magpapatuloy ang mga nasimulan nito. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!